harvest nila. Kung hindi man mga wheat and corn, pwedeng mga fruits. So sa kanya, nagulog na, wala nang paglalagyan, so kailangan niyang gagawa ng malaki na bodega. At yun nga, may paglalagyan ng kanyang mga harvest. At sa verse 19, sabi niya, ito ang sasabihin ko sa aking kaluluwa. So there was much goods laid up for many years. Marami ka nang natipon na mga pagkain. So sabi niya, mag-relax ka muna. Take thy ease, eat, drink, and be merry. Dahil ang kanyang tinitignan ay physical lang. Yun ang maraming mga tao. The journey to the complacent life is just looking on the temporal things. You are just concerned about physical. You're just concerned about what the flesh can enjoy today. And you don't know what will happen tomorrow. Ito ang nangyari sa tinatawag na rich fool na ito. Alalahanin natin mga kapatid na ang ating buhay ay limitado naman. Amen? Amen. Ang buhay na ito ay short according to the Bible at ito ay kagaya lang ng singaw, sabi sa Banal na Kasulatan. Go with me to James chapter number 4. James 4. So verse number 13. Ito sabi, go to down. Magwag ka. Lakaw ka. Ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year, and buy and sell and get gain. Walang masama sa mga nagpaplano. Kailangan natin ang magpaplano. Pero pag nagplano ka, yun ay hindi kasama ang Panginoon. Yun ang delikado ng plano. Amen. Minsan, may mga plano tayo. Bukas, ganito. Negosyo ito ngayon. Buy and sell ngayon. Bukas, ganito, ganyan. Ang problema sa plano na yan ay kung hindi kasama ang ating Diyos. We're not thinking about the next life. Look at verse 14. Whereas we know that what shall be on the morrow. Hindi ko ba alam kung anong bukas? For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Isa lang itong usok. Isang singaw na nandyan nakikita mo, later on wala na. Ganyan ang buhay natin. We do not hold our future. We do not keep our own destiny. Hindi natin alam. In fact, hindi tayo pwede magsabi ngayon na mamaya ganito ganyan. Obviously, nagsasabi ko ng ganun dahil we're not thinking about the appointment to death. But nobody, in reality, walang tao na pwedeng magsabi sa sunod na buwan, ganito ako, sa sunod na taon, ganito ako. Pwedeng ma-interrupt ng kamatayan ang buhay na yan. At hindi natin alam dahil ang kamatayan ay walang pilit. Hindi ito tumitingin sa sitwasyon mo. Malakas pa ito, hindi mo na pupunta. Hindi ka naman ang kamatayan. Death is no respecter of your condition. Death is no respecter of your age. Hindi pumipili ang kamatayan ng edad. Mayroon minsan pinapaningan na ng doktor, ikaw ay 3 buwan na lang. Nagtatawa yung mga iba. 3 buwan na lang siya. Minsan nauuna pa yung nagtatawa. Amen? Ang iba ay minsan sinasabi ako malakas pa, pero pagkabukas wala na. Hindi mo tiyak kung ano ang pupuntahan ng buhay mo. Kaya ka mabuhay na handa tayo sa journey na ito. God has given us this journey to prepare for the future journey. Amen. Hindi na tayo binigyan ng buhay na ito para waldas na lang, usikan kung sa Cebuano ba. We must prepare for life's journey. And maraming tao na ang kanilang pamumuhay ay complacent. Isang pamumuhay na walang direksyon, hindi alam kung saan, basta pamahalang na kumbaga. Pangandaman mo na hindi mo alam. Number 2, not only there is that journey to a complacent
life, but itong napakaganda na kailangan ng bawat isa, there is a journey to the Christian life. Yes. The journey to the Christian life. At ang journey na Christian life na yan ay darating sa bawat isa sa atin. Whether ikaw ay nawitness ng tao, whether ikaw ay nakarating ng simbahan, whether ikaw na-invite ng ibang mga Christian para ikaw ay makakilala sa Panginoon, lahat tayo ay pinagbibigyan ng Panginoon ng daan upang malaman, matultulan ang daan ng Christian life. Amen. Ang problema lang minsan, walang panahon ang tao sa Ginoo. Walang panahon mo basa ang Bible, walang panahon na musimba. O kung may panahon kang musimba, dito ka musimba sa wala, hindi kang tuturo ng daan ng kaligtasan. May mga simbahan na they don't care about you as long as you give your offering. The many churches today doesn't care about kung ano ang kahantungan ng kaluluwa mo. They don't teach the gospel. They don't teach you how to be saved. They don't tell you the way to salvation in Jesus Christ. Amen. So, nindyo ka lang, nandoon ka lang, church-goer ka lang, umupo ka, susunod ka ng mga ritual nila, ano pa yung mga i-memorize, uuwi ka hanggang tatanda ka na lang, hindi mo alam ang daan ng kaligtasan because that religion doesn't teach you how to be saved. Amen. Amen. I assure you, pag kayo nagsimba rito sa Anabaptist, ituturo sa inyo paano kayo maligtas. Amen. Of course, nandiyan na yan sa inyo kung tatanggap kayo hindi. Pero never na ang Anabaptist ay hindi magtuturo, mag-teach ng daan ng kaligtasan dahil ang business namin sa simbahan ito is to proclaim the gospel that Jesus Christ alone saves. Amen. Amen. Siya lang ang makakapagbiligtas sa atin. Si Kristo, kailangan mo ma-meet ang Panginoon sa daan ng iyong paglalakbay. You must meet Jesus Christ somewhere along the journey of your life. Because without Christ, you cannot go to heaven. John chapter 14, verse number 6, the Bible says, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sa journey ng buhay mo, kailangan masalubong mo si Kristo. Amen? Sa paglalakbay ng buhay mo, kailangan mayroong panahon na magkaroon kayo ng pagtatagbo sa daan ng kaligtasan na ito. At sa oras na makaplagan mo si Kristo, makasalubong mo si Kristo, tiyak kung ikaw ay nanampalataya sa Kanya, tiyak na ikaw ay tatanggap ng kaligtasan. Amen. Ang problema, maraming tao na malapit na sana sila magsalubong ni Kristo, nilikay na. May kwanta ng lahing dalan. You know why Christ came? Tignan natin ang Luke 19:10. Ito ang purpose bakit naparito si Jesus Christ. Sabi na dito sa Luke 19 and verse number 10. Sabi niya, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen. Ang anak sa tao ay naparito mula sa langit, bumaba siya para hanapin at iligtas tayo na mga nanawala. All of us are sinners by nature. Amen. At kailangan natin ang makapagligtas. Ang reliyon natin hindi makapagligtas. Ang ating mga mabuting gawa ay hindi makapagligtas. Dahil lang sa tayo makasalanan, kailanman hindi tayo makaproduce ng mga bagay na hindi makasalanan. Therefore, ang kailangan natin ay ang isang tao na hindi makasalanan, na magbayad ng ating kasalanan at ginawa ni Kristo yan sa cross ng Calvary. Amen. Siya ang gumawa niya doon. So, ang life ay hinahalintulad ko sa ang Panginoon ang hahanap sa atin. Madaling magtagpo ang dalawa pag pareho tayo naghahanap sa isa't isa. If I'm looking for you and you're looking for me, it will be easy and short time lang makita talaga tayo. Pero kung ang isa lang ang naghahanap at ang isa ay nagtatago, matagal mahanap kung kaya hindi na mahanap dahil sige mong tago. Ang Panginoon ay naghahanap sa atin.
Kristo, nakaplagan mo po si Kristo, kay you seek Him and you went to a church where the gospel is preached at dito natagpuan mo si Kristo. Amen. Hindi mo matagpuan si Kristo sa mall, hindi mo matagpuan si Kristo sa bar, hindi mo matagpuan si Kristo sa tigbakay, sa sabungan, hindi mo matagpuan si Kristo sa sinihan, hindi mo matagpuan si Kristo sa mga worldly na mga pleasure. You can find Jesus Christ where the Bible is preached, where the gospel is preached, and there Christ will be found by everyone. Amen. Natagpuan ko si Kristo Mayo 23 sa isang house Bible study. Hindi nga pareho ganitong napakaganda, isang bahay na yun, pero the pastor was preaching the gospel, and there I found Jesus Christ and accepted Him as my Lord and Savior. Saan mo natagpuan si Kristo? Ang tanong, natagpuan mo na ba siya? Nagkita na ba kayo? Kung nagkita na kayo, tinanggap mo ba siya na yung sariling tagapagligtas? Kung ikaw ay first time pa lang na-expose sa preaching na ito, na yung araw na ito, bago ka lalabas, I assure you, natagpuan mo si Kristo dito. Amen. Amen. Hindi literal and physical, natagpuan mo siya na pinipreach dito at pinapaabot sa iyo na ang Kristo na ito ay namatay sa cross at handang magligtas kung tanggapin mo siya na yung sariling tagapagligtas. That's the journey to the Christian life. Natagpuan ni Apostle Paul si Kristo nung siya ay naglalakbay sa Damascus, road to Damascus. Ang plano niya pa ay persecute ang mga Christians na nagsiservice o naglilingkod sa Panginoon. Pero doon, natagpuan niya si Kristo na light from heaven at tinanong niya, who art thou, Lord? He was so inquisitive to know sino itong tumatawag sa kanya. And totoo naman na nag-reveal ang Panginoon sa kanya, I am Jesus whom thou persecutest. Ako si Jesus na iyong pinipersecute. At doon, he trembled. First time na experience niya na natagpuan niya ang Panginoon. At doon kumilala siya sa kanyang Panginoon na sariling tagapagligtas. At pagkatapos nung sabi ng Panginoon, ngayon, gagamitin ko ikaw para ipaabot ang aking balita. You know why I relate this story? Dahil through Apostle Paul, ang gospel na spread doon sa Europe, hanggang mula sa Europe, maraming mga converts na punta sa Amerika. And then napunta naman sa Amerika, ang Amerika na-challenge to be a missionary country, nagpadala ng maraming mga missionaries to different parts of the world, including the Philippines. Amen. 1901, I think ang mga Baptist ay napunta dito sa Pilipinas, 1901. At marami ang na-evangelize sa atin na tayo originally nagsisimba sa ating mga anito. May kanya-kanya tayong mga religion aside from the Roman Catholic. Nagsasamba ang iba nating mga native sa mga anito, anitas, mga gods or goddesses, and of course, Roman Catholic. But kung tayo ay na-evangelize sa gospel na hindi pala mga dibulto, hindi pala mga tradition, hindi pala ang mga sakramento, hindi pala ang mga rituals na nakaligtas sa atin at pinag-abot sa atin through the preaching of the Word of God na si Jesus Christ alone is sufficient to save. Right. Sa ating mga dawons ay nakaligtas at tayo naabot ng gospel at we are what we are today because of what Apostle Paul has started noong siya